When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be.
pong magbigay ng kalakasan po upang sa ganun, Panginoon, maihatid po namin si Princess Olergan sa pinakahuli, Olergan, na kanyang sa pagtataguan po sa kanya. Dalangin ko po na sa message na mapapakinggan po namin ngayong gabing ito, ikaw nga po, Panginoon, ang mag-bless kay Pastor Olergan na mag-share. At naway, O Diyos, ito po ay magbigay sa amin ng encouragement. Ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan spiritually. Father, i-bless mo nga, itago mo po si Pastor Roger sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang iyong glory, Father, ang makita po sa bawat isa. Magandang gabi sa ating lahat. Ito po yung huling gabi upang tayo ho ay sama-sama na bantayan ang ating pong mahal na anak na si Princess. At ito po yung huling gabi upang tayo ho ay... Isang man profited if he gains the whole world, he lost his own soul. Manalangin ho tayo, Panginoong Diyos, sa oras nito kami ho, God, ay lumalapit po sa inyo na kung saan, Panginoon, ay nagpapakumbaba ho kami. Narito ho kami, O Diyos, upang wala ng isang mahal sa buhay. At kami ho, Diyos, ay lumalapit sa iyo upang patuloy na i-comfort mo kami, lalong-lalo na po ang Yaron family ay salita na magbibigay ng kalakasan sa aming patuloy na pananampalataya sa inyo. Maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, binasa. Gusto kong makiusap sa inyo sa pamagat na ganito hong pagkasabi, the value of a soul. Ang kahalagahan ho ng kaluluwa. Bubuksan ko ito sa dalawang tanong at yun po yung ating pong pagbabahaginan. Ang unang katanungan is, does a man have a soul? Ang tao ba ay mayroong kaluluwa? Tanong. At yung pangalawa natin, ito yung katawan, ito yung spirito, at ito yung kaluluwa. Now, in this word of Jesus, we are reminded of the value of the soul na sinasabi ho natin. It is the most valuable possession one has. In all the wealth and power one might gain is not worth the price of one's soul. Now, the question is, does a man have a soul? Naniniwala ho ba tayo na ang tao ay mayroong kaluluwa? But rather fear him which is able to destroy both soul in the body. Now, binanggit ho doon yung kaluluwa. So, nagpapatunay na ang tao ay mayroong kaluluwa. Nagpapatunay na ang tao ay binubuo ito ng kaluluwa, ng espiritu at ng katawan. Yung katawan na yun ay ito na yung nakikita ho natin na nakalagay dito na isa na siyang walang kaluluwa. Kaya na siya namatay. And in hell, he lift up his eyes being a torment and set Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So verse 22, nauna yung verse 23, and it come to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ni Lazarus at saka yung mayaman ay sila po'y namatay, at yung kaluluwa ni Lazarus ay napunta doon sa bosom ni Abraham, at yung ipababa niya si Lazarus. No, pinapatunayan lang ho natin na ang tao ho ay meron hong kaluluwa. Para masagot yung katanungan, does a man have a soul? Meron ho bang kaluluwa? Now, pakipurot nga ho natin yung ating mga katawan. Subukan mo na lang
Kulitin ho natin yung katawan ho natin. Na pag may naramdaman ka, ano yung nakaramdam doon? Ha? Ano yung nakaramdam doon sa katawan ho natin? Pag nakaramdam ka ng sakit, yun po yung kaluluwa ho natin. Yun yung spirito natin. Kasi, sampulan mo natin si Princess kung pwedeng buksan lang yan, nakurutin natin, hindi na ho mag-aarayan. Bakit? Kasi wala na ho siyang kaluluwa, wala na ho siyang espiritu. Dahil umalis na ho sa kanya at siya na ho'y bumalik doon sa trono ng Diyos. At doon kung saan ay doon siya mamarmalagi kasama ho natin pagdating ng panahon. Okay. So yun po yung sagot ay sagot doon sa tanong na has a man have a soul? Sa kasalanan. Kaya tayo ho nagkaroon ng kamatayan. Ang sarap na ng buhay natin nawa doon sa Garden of Eden. Dahil doon walang kamatayan na nangyayari kagaya ho nitong nangyari kay Princess. At maging mangyayari din sa atin pagdating ng panahon. At yun po yung napakasaklap, napakalungkot isipin, supposedly na napakasaya sana ang buhay natin doon sa Garden of Eden. Pero dahil sa kasalanan ay nawalay ho tayo. So in the book of Ecclesiastes na chapter 12 ng verse 7, sabi niya doon, then the dust will return to the earth as it was, in the spirit to God who gave it. Ulitin ko, then the dust will return to the earth as it was, in the spirit to God who gave it. So, masasabi mo natin na ang katawang ito ngayon ay pagdating ng panahon, babalik ito sa lupa. Kaya nga gagawin natin kay Princess, bukas ho ay ibabalik ko natin yung kanyang katawan doon sa lupa. Ngunit yung espiritu niya ay siya na po ay bumalik sa Diyos. Yung sinabi doon, in the spirit, yung espiritu niya ay bumalik sa Diyos. So the body dies, in turn return back to the dust, after which comes the judgment. So pagdating ng panahon ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na paghuhukom. At yung kaluluwa natin pagdating ng panahon ay haharap sa paghuhukom ng Diyos. At meron sinasabi doon na magkaroon ng tinatawag na hukom sa Hebrew ng 9 verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Ilocano ko na naituding at itao na biyag iti mamigpinsan, kalpasan na lijay, isulti pa nakaupo. So lahat po tayo ay haharap doon sa paghuhukom. Yung kaluluwang ito, magandang maunawaan mo natin, mga minamahal, ano yung dapat nating kailangan para itong kaluluwa na ito ay mabigyan ho natin ng kahalagahan doon sa kagustuhan ng Diyos na ayaw niyang mawalay at ayaw niyang mailagay sa kapahamakan. So napakahalaga, dahil balik ko tayo dun sa passage natin kanina, what shall a profit a man that he gains the whole world, but he loseth his own soul? Kung titignan mo natin, binigyang diin ng Diyos yung tinatawag nating kaluluwa. Hindi niya binigyang pansin ang lahat ng mga bagay-bagay. Kasi itong mga bagay na ito na ating pong nasa sa atin ngayon, ay masasabi mo natin mga walang kwenta. Ang anumang ari-arihan sa mundo ito ay walang kwenta sa pananaw ng Diyos kung mawawala din lang natin yung ating ano yung mawawala ho natin? Kaluluwa. Pero alam nyo ngayon, ipinagpapalit ng tao ang kanilang kaluluwa sa mga bagay-bagay o kaya sa mga material na bagay. Naman ang tao na lahat-lahat ay mawawala niya ang lahat. Ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay, ang lahat ng bagay na nasa kanya ay kanyang mawala. Namang tanong, paano natin ma-regain yung kaluluwa natin pagdating ng panahon? Kung sa sinasabi ng passage that what shall a profit a man that he gains the whole world but he loseth his soul?
Ano ang napapala ng isang tao na makamtan niya ang lahat ng yaman sa mundo nito na ating kinagagalawan, ngunit mawawala din lang natin ang ating kaluluwa. Alam nyo, bawat isa sa atin wala hong magmamalaki sa harapan ng Diyos na Kristo. Naiintindihan kaya natin yon. Pero alam nyo, ang tao ngayon ay pinagpapalit niya ang kanyang kaluluwa sa mga mamamatay. Ito ay madala ho natin doon sa langit. Sa tingin ko, hindi ho. Kaya nga po, ang tanong pa, paano? Paano natin makamtan dapat? At dahil kung ikukuto natin yun, yung passage na familiar sa atin ho, which is the key book or key verse ng Bible. English na lang, okay. 1, 2, 3, go! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pagsita ng Diyos sa sanlibutan at ibigay niya ang kanbutong niya anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang hindi ho tayo mapahamak. Yung kaluluwa ho natin ay hindi mapapahamak. Kaya nga po, sino po ba ang nagnanais na ang kaluluwa ho natin ay mapunta sa impyerno? Gusto nyo ba? Gusto ba natin? Ang kwento ho nila, wala na yung ano natin, ang kwento ho nila sa impyerno daw. Pero hindi ko pinapaniwalaan na yun yung pupuntahan ng aking kaluluwa. Pero ilan mo ba sa inyo magsasabi na gusto mong mapunta ng impyerno? Wala naman siguro may gusto nito, no? Ang init-init na nga sa mundo, doon sa impyerno, mas mainit pa kaysa dito. Gugustuhin pa natin mapunta roon. Now kapatid, balikan natin yung passage na kinote natin. What shall a profit a man that he gains the whole world, but he lost his own soul? Mo ang kaluluwa mo, gumawa ka ng paraan na mailigtas ang kaluluwa mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, masasabi ko lang ngayong gabi, kung mahalaga ang mga material na bagay, sinasabing hindi natin kailangan ng material, hindi natin kailangan ng pera, hindi natin kailangan na magkaroon ng magarang tahanan. Lahat na tayo nangangarap nun. Pero kapatid, kung hindi mo man makamtan yung mga material na bagay sa mundo, pag ang tao ay i-invite mo mapunta ng church, sa 100 in-invite mo, pasalamat ka kung mayroong 10 na dumating. Pero, pag ang i-invite mo sa kanila ay bibigyan mo ng tag 10 milyon ang bawat tao, sa 100 pinagsabihan mo, sisipot kaya sila? Sa palagay mo natin, walit napakasaklat isipin ngayong mga panahon ito, Panginoon, ay nakikita ang kalalagayan ng tao. Dahil masigit nilang pinapangahalagahan ngayon ang mga material na bagay kaysa pangangahalagahan nila ang kahihinatnan ng kanilang kaluluwa. Pero sa oras na ito, dakilang Diyos, nawa ho ang bawat isa na nakarinig ng iyong salita. Na ang sinumang manampalataya sa aming Panginoong Hesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ho ako, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O God, simula pa nung unang gabi ng pagbabantay namin sa bangkay ni Princess, O God, ay iba't ibang pagpapaliwanag na ho ang patungkol sa kaligtasan ng tao, na kung saan ay pumapasok lamang doon sa tinatawag na pagkakaroon ng relasyon sa inyo. At maging ang
Mapili family. At ang bawat isa na nasa sa amin ngayong gabi, O Diyos, patuloy mo kaming talingain, patuloy mo kaming pagbuturin ang iyong pag-ibig upang ang pagdadalamhati na aming naramdaman ay mapalitan ng kagalakan dahil hindi ho kami dapat malungkot. Bagkus kami ho ay magsaya dahil alam po namin kahit man, alam mo namin minsan ang aming anak nito ay may katigasan ng kanyang ulo. Kung minsan ay ginugusto lang niya ang kanyang mga bagay na ginagawa minsan. Pero alam ho namin na mayroon siyang tunay na pakikipagrelasyon sa inyo. At alam ho namin, Panginoon, na kung saan ay nandiyan na po siya sa inyong trono. Na masaya na po siyang nagmamatyag po sa amin. Panginoong Diyos, maraming salamat o God. Bagamat alam mo namin na sa murang edad na kinuha mo siya, may mga bagay, Panginoon, na gusto mong ipabatid sa bawat isa po sa amin. Sa gabing ito, nakikita natin na hindi lamang ang Iranon, hindi lamang ang mapili, ang nagmamahal kay Princess. Nandito tayong lahat na naging bahagi ng kanyang buhay, na nagmahal sa kanya mula pa nang siya ay bata hanggang sa kinuha na siya ng Panginoon. Minsan, maraming bagay ang hindi natin maintindihan. Ako personally, nung una lang, God has a purpose. Di ko ba? Sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, masaya man ito, malungkot man ito, mabigat man ito, magaan man ito, nakakaiyak man ito, nakakatawa man ito, may kadahilanan ng Panginoon. Minsan hindi po natin maintindihan at minsan nagtatanong tayo bakit. Lalo na sa nangyari ito at Princess, maraming nagtatanong kasama siya sa church. So, makikita mo na andoon yung mula sa kanyang pagkabata ay andoon yung word ni Lord na naitanim sa puso niya. Bagamat, siyempre, nung lumalaki na siya, nagiging kabataan na siya, yung influensya ng paligid, hindi natin maiwasan. So, yun. Minsan, si Princess may time na pasaway. Pero nananaig pa rin po yung yun. Andun pa rin yung pagiging malambing niya. Kasi kahit na nung nag-decide siya na yun. May mga times pag nakita niya naka-online po ako sa Facebook, maglalambing yan. So, talagang si Princess, yun yung isang katangian niya. Sweet siya. Ayaw niya daw ng malambing. Diba? Kumbaga kahit may request siya, dinadaan niya sa paglalambing. So yun, hindi ko makakalimutan kay Princess na ano siya, malambing. O ano na? Sino nang susunod sa inyo? Nanay, ang pagkakaroon syempre ng yung bang tipong yung may hangout ba kumbaga. Tapos sabing gano'n, yung isang share niya, sabing gano'n, i-share ko din to kay Kapsat Jen. Sabi niya gano'n, sinong pinakamahal mo sa dalawang kuya mo? Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, si Kuya Norman. Sabi, bakit si Kuya Jen mo hindi mo mahal? Sabi kong gano'n. Sabi, naaway niya ako palagi, tsaka si Kuya Norman palaging may pera yun. So, ayun. Yung pagtibong, pero mahal niya rin daw si Kuya Jen kasi nga palaging andyan din siya. So, yun, kahit nag-aaway daw sila, pero alam niya na mahal ni Kuya Jen si na yung respeto niya po sa akin as ate, na kahit na po hindi niya, kasi po magkakasama na po kami yan mga youth camp, bata pa lamang po yan, nag-youth camp na. So, nakilala ko po siya sa youth camp, and nagulat na lang po ako, dito po pala siya. Yung pinagtirahan ko nung unang linggo ko, nang na-assign po dito sa Manawag, dito pala po siya nakatira. So
message or yung bang naaalala nyo, nare-remember nyo about kay Princess. Ayan, yung nakakatuwa, nare-remember nyo about kay Princess. So, sino po? Sino po? Wala naman ako. Ananin mo ni Jan, Soriano kini ko din man. Jadi pati pati din nga ade, pinakahintay din nga. Elementary. Malikon mo. Dos con cuatro. 24. May bingo? Malay ko nga, hindi na nga. Tatlong bola, sarado sa N. 40. 40. 4 ng 0. Ay, sa N. Doble. 4. Doble 4. Sarada bola. Oh. Saho, size 3. Size 3. May puro. Ito rin, puro wala. Okay, sunod sa bola sa Idol 2. 22. Doble. Akin ng Diyos. Sabi niyo mabilis. Apel lang na yun, bukas, bukas, tapos
Apat yan, ano ko na? Hoy! Ilalangan! 41, 36, 42, bingo! Ilalangan! Sila tatay dito. Ay, princess. Ayan ako. Kasi parang kailangan na